mga bulong ng nakatagong kaharian. Sa isang nayon, namuhay ang 12 anyos na si Leora sa isang buhay na puno ng tahimik na pag-uusisa. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa pagbabasa ng mga lumang libro at pangangarap ng malalayong lupain. Kahit na si Leora ay isang ordinaryong babae sa hitsura, sa kanyang kulay kastanyas na buhok at matingkad, matanong na mga mata, palagi siyang nakakaramdam ng pananabik na para bang may kakaibang naghihintay sa kanya sa kabila ng abot tanaw. Isang mabagyo na gabi, habang pumapatak ang ulan sa mga bintana, si Leora ay nakakulong sa kanyang silid, nahuhumaling sa isang libro tungkol sa mga gawa-gawang nilalang. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tunog ng mahinang katok na ikinagulat niya. Hindi ito nagmumula sa pinto kundi sa bintana niya. Naguguluhan, lumapit si Leora at maingat itong binuksan. Sa kanyang pagkamangha, isang maliit na sobre na kumikinang ng mahinan na may malambot na ginintuang liwanag ang lumipad sa hangin sa labas. Nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Leora ang sobre. Ito ay naka-address sa kanya, nakasulat sa eleganteng script. Mahal na Leora, ikaw ay napili na dumalo sa Academy of Valewood, kung saan ang mga misteryo ng mga nakatagong kaharian ay itinuro sa mga may regalo. Magsisimula ang iyong paglalakbay bukas ng madaling araw. Mag-empake ng madali dahil magiging mahaba ang pakikipagsapalaran at ang mga aralin ay marami. Taos-puso, punong guro, Seraphine. Tinitigan ni Leora ang liham, tumibok ang kanyang puso. Isang akademya para sa mga may regalo. Iba ang pakiramdam niya noon pa man, ngunit higit pa ito sa anumang naisip niya. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga tanong, ngunit alam niya ang isang bagay na tiyak hindi niya maaaring baliwalain ang imbitasyong ito. Para bang ang sulat ay nagbukas ng pinto sa mundong lagi niyang nararamdaman, ngunit hindi niya nakikita. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si Leora. Nag-impake siya ng isang maliit na bag na may mga mahahalagang bagay, ang kanyang paboritong libro, isang journal, at isang locket na pag-aari ng kanyang ina. Nang malapit na ang bukang liwayway siya ay nagtungo sa kakahuyan. Malamig ang hangin sa umaga habang tinatahak ni Leora ang pamilyar na kakahuyan malapit sa kanyang tahanan. Pero may kakaiba sa pakiramdam ngayon. Ang mga puno ay tila mas matangkad, ang kanilang mga dahon ay kumikinang na may banayad, hindi makamundong pagkinang. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating niya ang isang bungad na hindi pa niya nakita. Sa gitna ay nakatayo ang isang ingrandeng, gayak na gate na natatakpan ng galamay amo na may mga salitang I-Academy of Valewood na inukit sa batong arko sa itaas nito. Bumukas ang gate nang papalapit siya, bumungad sa kanya ang isang makapigil hiningang tanawin. Ang akademya ay isang malawak na kastilyo, ang mga tore nito ay umaabot ng mataas sa langit. Nakapalibot sa kastilyo ang mga malalagong hardin na puno ng mga bulaklak na kumikinang na parang mga hiyas at mga puno na may mga dahong pilak at esmeralda. Sa paghakbang ni Leora sa gate, sinalubong siya ng mga ingay ng tawanan at usapan. Ang mga mag-aaral na nakasuot ng malalim na asul na damit ay gumagalaw sa paligid. Ang ilan ay nagsasanay ng mga spelling. Ang iba ay nakikibahagi sa mga animated na talakayan. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ni Leora. Ito ang lugar kung saan totoo ang mahika, kung saan naging posible ang imposible. Maligayang pagdating, Leora. Isang mahinahon at malambing na boses ang sabi sa likod niya. Lumingon si Leora upang makita ang isang matangkad na babae na may pilak na buhok na bumabagsak sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay malalim. Nakasuot siya ng purong puting damit at ang kanyang presensya ay nagliliwanag ng init at karunungan. Ang punong guro na si Seraphine iyon. Inaasahan ka namin, napili ka dahil nagtataglay ka ng isang pambihirang regalo, isa na nag-uugnay sa iyo sa mga nakatagong lupain. Ngunit bago mo lubos na maunawaan ang iyong kapangyarihan, dapat mong matutunan ang mga paraan ng ating mundo. Sabi ni Seraphine na may maamong ngiti. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Seraphine ang layunin ng akademya. Ang Valewood ay isang lugar kung saan ang mga may regalo ay natututong gamitin ang kanilang mga kakayahan para sa higit na kabutihan. Mag-aaral ka ng mga paksa tulad ng elemental magic, ancient creatures, at the art of illusion. Ngunit higit pa riyan, malalaman mo ang tungkol sa iyong sarili at sa kapangyarihan na nasa loob mo.
Nakarating sila sa isang malaking pintuan na gawa sa kahoy na nakakabit ng mga simbolo na bahagyang kumikinang. Ito ang magiging kwarto mo. Magpahinga ka na, Liora. Bukas, magsisimula na ang iyong mga aralin. Sabi ni Seraphine na makikita ang isang maaliwalas na espasyo na may kama, mesa at bintanang tinatanaw ang mga hardin. Nagpasalamat si Laura kay Seraphine at pumasok sa loob, puno ng pananabik ang kanyang puso. Habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, nakatingin sa mga bituin, alam niyang nagbago na ang buhay niya. Ang mundo ng mahika ay totoo at siya ay bahagi nito. Ang mga araw sa Academy of Valewood ay napuno ng kababalaghan at pagtuklas. Mabilis na umangkop si Liora sa kanyang bagong buhay, isinubsob ang sarili sa kanyang pag-aaral. Natutunan niya kung paano kontrolin ang mga elemento, nagpapalabas ng mga bugso ng hangin at ng apoy gamit ang isang pag-iisip lamang. Natuklasan niya ang mga lihim ng mga sinaunang nilalang, nakipagkaibigan sa isang maliit, malikot na dragon na nagngangalang Ember na naging palagi niyang kasama. Ngunit ang pinakanagustuhan ni Liora ay ang mga klase sa The Art of Illusion na itinuro ng isang kakaibang propesor na nagngangalang Distluwick. Siya ay isang maikli, masiglang lalaki na may mabangis na balahibo ng puting buhok at kumislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga aralin ay palaging puno ng mga sorpresa, mula sa paggawa ng mga bagay mula sa manipis na hangin hanggang sa paglikha ng mga detalyadong ilusyon na maaaring makalinlang kahit na ang pinakamatalas na isipan. Nakipagkaibigan si Liora sa dalawa pang estudyante na, tulad niya, ay naakit sa Akademya ng Tadhana. Si Kai ay isang matalinong batang lalaki na may mabilis na pagpapatawa at isang talento sa mga potion, habang si Arya ay mabangis at matapang, mahusay sa laban ng magic. Mabilis na naging hindi mapaghihiwalay silang tatlo, ginalugad ang mga nakatagong koridor ng akademya at nagbabahagi ng mga lihim sa ilalim ng naliliwanagan ng buwan na kalangitan. Isang hapon, sa panahon ng isang aralin sa paggawa ng portal, hiniling ni Professor Distluwick sa mga estudyante na subukang magbukas ng maliliit na gatiway sa ibang mga lugar sa loob ng akademya. Karamihan sa mga mag-aaral ay nakagawa ng mga portal na patungo sa silid-aklatan o sa mga hardin, ngunit nang mag-concentrate si Liora at iwagayway ang kanyang wand, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Isang umiikot na vortex ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, mas malaki at mas malakas kaysa sa alinman sa iba pang mga portal. Lumakas ang liwanag at biglang may malamig na hangin ang dumaan sa silid. Napabuntong hininga ang ibang mga estudyante habang lumalawak ang portal, na nagpapakita ng isang madilim at misteryosong tanawin sa kabilang panig, isang lugar na hindi nakilala ni isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Professor Distluwick sa gulat. Liora, tumigil ka! Sigaw niya sabay takbo papunta sa kanya. Ngunit bago pa niya ito maabot, ang portal ay nagsara sa isang malakas na snap na iniwan ang silid sa nakatulala na katahimikan. Ilang sandali pa ay dumating na ang punong guro na si Seraphine. Seryoso ang ekspresyon nito habang sinusuri ang lugar kung saan naroon ang portal. Liora, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Umiling si Liora, namumuo sa loob niya ang takot at pagkalito. Hindi ko po sinasadya. Sinubukan ko lang pong gumawa ng portal tulad ng hiniling mo. Hindi ka lang gumawa ng kahit anong portal. Nagbukas ka ng gateway sa nakatagong kaharian, isang lugar na nakasara sa loob ng maraming siglo. Ang nakatagong kaharian? Bulong ni Kai, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Ito ay isang kaharian ng malaking kapangyarihan at malaking panganib. Matagal na ang nakalipas. Sinubukan ng isang maitim na mangkukulam na nangangalang Malakar na kontrolin ito. Hinahanap ang puso ng Belo, isang mahiwagang hiyas na humahawak sa balanse ng ating mundo. Ang kaharian ay tinatakan upang pigilan siyang magtagumpay at ito ay nanatiling nakatago mula noon. Nadurog ang puso ni Liora. Pero ngayong nabuksan ko na, Ngayong bukas na, malalaman na ni Malakar. Susubukan niyang maabot muli ang puso ng Belo at kung magtagumpay siya, babagsak ang ating mundo sa kadiliman. Tumahimik ang silid habang ang bigat ng mga salita ni Seraphine ay bumabalot sa kanila. Nadama ni Liora ang isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad. Nabuksan niya ang isang bagay na mapanganib at ngayon ay nasa kanya na ang pagsasaayos. pupunta ako. Hahanapin ko ang puso ng Belo at sisiguraduhin kong ligtas ito. Humakbang pasulong sina Kai at Arya,
na may determinasyon sa kanilang mga mata. Sasama kami sa'yo. Sama-sama tayo dito. Mariing sabi ni Arya. Napatingin si Seraphine sa kanilang tatlo, lumambot ang ekspresyon ng mukha niya sa pagmamalaki. Napakahusay, ngunit alamin ninyo ito. Ang paglalakbay ay magiging mapanganib. Ang nakatagong kaharian ay puno ng mga pagsubok na susubok sa inyong katapangan, inyong lakas, at inyong pagkakaibigan. Ngunit kung mananatili kayong tapat sa inyong sarili at sa isa't isa, maaari kayong magtagumpay. Iniabot niya kay Liora ang isang sinaunang mapa, ang mga gilid nito ay gutay at kupas. Ito ay gagabay sa iyo sa puso ng belo. At tandaan, ang pinakamalaking kapangyarihan na mayroon ka ay nasa loob ng iyong sarili. Sa mga salitang iyon, nagsimula ang trio sa kanilang paghahanap, iniwan ang kaligtasan ng akademya at tumuntong sa hindi alam. Ang tanawin ng nakatagong kaharian ay ligaw at hindi kilalang kilala, na may mapanlinlang na mga bundok, makakapal na kagubatan at malalawak na gielong kapatagan. Ang hangin ay makapal sa mahika at ang bawat hakbang ay parang pagsubok sa kanilang pagpapasya. Habang lumalalim sila sa kaharian, nakatagpo sila ng kakaiba at kamanghamanghang mga nilalang, ang ilan ay palakaibigan, ang iba ay pagalit. Sa Whispering Woods, nakilala nila ang isang matalinong espiritu ng matandang puno na nagbigay sa kanila ng mga buktong upang lutasin. Sa Frozen Peaks, nilabanan nila ang mabangis na mga lobo ng yelo, ang kanilang hininga ay nagielo sa hangin sa kanilang paligid. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay dumating nang marating nila ang Cave of Echoes, kung saan sinasabing nakatago ang puso ng Belo. Ang kuweba ay isang labirint ng mga lagusan, at sa kalaliman nito, nahaharap sila sa mga ilusyon na naglalaro sa kanilang pinakamalalim na takot at pagnanasa. Para kay Yora, ang ilusyon ng kanyang mga magulang, nakatayo sa kanyang harapan, nag-aalok sa kanya ng pagkakataong makauwi at kalimutan ang mga panganib ng nakatagong kaharian. Saglit siyang nag-alinlangan, nananabik sa ginhawa at kaligtasan ng dati niyang buhay. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang responsibilidad na dinadala niya at ang mga kaibigan na umaasa sa kanya. Hindi, dito ako nararapat. Sa panibagong determinasyon, nagpatuloy si Liora, sa wakas ay narating ang puso ng yungib. Doon, sa isang pedestal ng kristal, inilatag ang puso ng Belo, kumikinang na may dalisay, nagliliwanag na liwanag, ngunit sa pag-abot niya, upang kunin ito, isang malabong figura ang lumitaw sa kanyang harapan, si Malaka. Matangkad siya at banta, nag-aapoy ang mga mata niya sa dark magic. Estupidong bata, akala mo ba talaga mapipigilan mo ako? Ngisi niya. Tumayo si Liora, tumibok ang kanyang puso. Hindi ko hahayaang kunin mo ang puso ng Belo. Tumawa si Malakar, umaalingaw-ngaw ang tunog sa kuweba. Wala kang laban sa akin, bata. Ilang siglo na akong naghintay para sa sandaling ito at walang hahadlang sa akin. Ngunit habang inaabot niya ang puso, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ang hiyas ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag na pinupuno ang kuweba ng isang nakasisilaw na liwanag. Napaatras si Malakar na milipit ang mukha sa sakit. Ito ay masyadong malakas. Siya ay umatras sa mga anino. Si Liora, Kai at Arya ay namamangha habang binalot sila ng liwanag mula sa puso na pinupuno sila ng init at kapayapaan. Alam nila noon na ang puso ng Belo ay hindi lamang pinagmumulan ng kapangyarihan, ito ay isang puwersa ng dalisay na kabutihan, isang tanglaw ng pag-asa. Magkakasama nilang kinuha ang puso at sinimulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa Academy of Valewood, ang liwanag na gumagabay sa kanilang daan. Pagbalik nila sa akademya, binati sila bilang mga bayani. Nagtipon ang punong gurong si Seraphine at ang buong paaralan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit alam ni Liora na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkatalo kay Malakar, kundi sa pagtuklas ng lakas na nasa loob niya at ng kanyang mga kaibigan. Ang puso ng Belo ay inilagay sa isang ligtas na silid sa loob ng akademya, kung saan ito ay mapoprotektahan para sa mga susunod na henerasyon. At sa paglipas ng mga araw, ang buhay sa Valewood ay bumalik sa dati nitong ritmo ng mga klase, tawanan at mahiwagang pagtuklas. Ipinagpatuloy ni Liora, Kai at Arya ang kanilang pag-aaral, ngunit hindi na lamang sila mga estudyante. Sila ay mga tagapag-alaga ng nakatagong kaharian, tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng mga mundo.
At kahit alam nila na palaging darating ang mga hamon, alam din nilang may kapangyarihan silang harapin ang mga ito ng magkasama. Habang nakatayo si Liora sa gilid ng mga hardin ng akademya isang gabi, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng malalayong bundok, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo, isang lugar kung saan totoo ang mahika, kung saan hindi masisira ang pagkakaibigan, at kung saan kasisimula pa lang ng pakikipagsapalaran ng isang buhay. Ang hangin ay bumulong sa mga puno, dala ang pangako ng mga bagong pakikipagsapalaran na darating. At mumiti si Liora, handa sa kung anuman ang maaaring idulot ng hinaharap. Mga aral mula sa kwento, katapangan. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot kundi ang determinasyon na sumulong sa kabila nito. Maniwala ka sa iyong sarili. Ang pinakadakilang kapangyarihan ay nagmumula sa loob. Ang paniniwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan ay makakatulong sa iyong malampasan ang anumang hamon, ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Ang mga tunay na kaibigan ay sumusuporta at nagpapasigla sa isa't isa, lalo na sa mga oras ng kahirapan. Ang kanilang lakas ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.